Ang mga mata ni Daryl ay lubos na namumula sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Yvonne ang kanyang emosyon at nagsimulang umiyak. Bobo ako. Ako bobo para gustuhin mo. Alam kong may asawa ka, ngunit lagi mong nasa isip ko. Lagi mong nasa isipan, hindi alintana kung natutulog ako, kumakain o kung anuman ang ginagawa ko di. Ganap na ibunyag ni Yvonne ang nararamdamang tinago niya ang puso niya ng matagal kay Dari. Pakiramdam niya ay hindi nararapat na sabihin ito dati. Gayunpaman, magpapakasal siya sa lalong madaling panahon at ang lahat ng kanyang emosyon ay bumuhos sa isang iglap habang tinatakpan ng luha ang kanyang mukha. Namula ang mga mata ni Yvonne sa pag-iyak. Daryl, alam mo ba? Handa akong ibigay ang anumang bagay para sa iyo. Ako payag na isakripisyo ang isang buhay ng kaligayahan kung ikaw ay maaaring mabuhay. Para sa iyo, ako kahit na gustong mag-asawa ang isang tao, hindi ko gusto. Naging blanko ang isipan ni Daryl nang marinig ang hindi mapigilan na pagtatapat ni Yvonne. Naninigas ang braso nito, hawak ang phone niya. Parehas na natahimik ang kapwa. Pagkalipas ng ilang oras, nasamid si Yvonne at sinabing, Dari, mahal kita, ngunit hindi namin sinadya na magsama. Kaya't mangyaring bigyan mo ako ng iyong mga pagpapalad. Blessing. Paano ako mapagpala ng EVA? Galit na naisip ni Daryl. Humihingal si Daryl habang sinabi niya, Yvonne, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang 9 resurrection pill na ibinigay sa iyo ni Jeremy. Gagana ba yun? Kung pakasalan ni Yvonne si Jeremy, magsisisi siya sa buong buhay niya. Pinunasan ni Yvonne ang kanyang luha at sinabing, Daryl, huwag kang tanga at itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Ang 9 resurrection pill ay isa sa mga pinakabihirang gamot na elixir na may pamamaraang pag-refinement na nawala sa loob ng maraming siglo. Ang Langleys marahil ay nagkaroon ng isa sa huling ilang mga tableta sa mundong ito. Saan mo mahahanap ang isang bihirang pill? Huminahon tayo at tanggapin ang katotohanan. Mag-click! Natapos ang tawag ng matapos si Yvonne sa kanyang mga sinabi. Langley Manor ng Donghai City. Si Langley Manor ay isang pribadong manor na kabilang sa mga Langley. Mayroon itong estilo ng unang panahon na may maluwang na pavilyon kasama ang mga burol na gawa ng tao at na mga ilog. Ang matikas at pino na kapaligiran ay pambihirang buhay ngayon. Dahilan na ngayon ay araw ng kasal ni na Jeremy at Yvonne at ang seremonya ay ginanap sa manor. Ang Langley Manor ay maliwanag na nailawan at may kulay na dekorasyon. Ang mga mamahaling kotse ay nakapila sa labas ng manor na halos napunan ang buong kalye. Ang manor ay labis na masikip na maihigit sa 10,000 mga tao na dumalo. Halos lahat ng mga kilalang pamilya ng Donghai City ay dumating sa manor. Bukod doon, si Jeremy ay naging deputy head ng Chanshan Sect, ang baguhan ni Zachary Hume noong Setyembre. Si Zachary ay pinalipol ng husto ang kanyang baguhan at napakasaya sa kasal ng kanyang baguhan. Inanyayahan niya ang maraming tanyag na mandirigma na dumalo sa kasal. Si Zachary ay matapos ang lahat ng deputy head ng Chanshan Sect at mayroong malawak na personal na mga koneksyon. Sa makatuwid, maraming mga respetadong magsasaka ay dumating upang ipagdiwang ang kasal din ni Jeremy. Kasal ni na Jeremy at Yvonne ay mas buhay at engrande kumpara sa Lion Slaughtering Conference. Ang isang average na Joe ay hindi kailanman makakakita ng gayong eksena sa kanilang habang buhay. Bilang a result, maraming residente ng lungsod ang nasasabik na pinalilibutan ang manor na may pag-asang makahuli. Mayroong isang higanting dagat ng mga bulaklak sa harap ng pangunahing bulwagan ng manor. Ang lahat sa kanila ay na-import na mga rosas ng isang espesyal, lahi na may mabulaklak na bango na tumatago sa hangin sa paligid ng manor. Sa gitna ng ama ng manor na si Yvonne, ang ama ni Kingston at Jeremy, umupo si Timothy sa ibabaw ng 2 trono. Ang mukha ni Timothy ay napuno ng mga ngiti. Habang masaya siya na ikakasal ang kanyang anak ngayon. Ang lalong nagpasaya kay Timothy ay ang napakaraming respetadong mga bisita na dumalo sa kasal. Siya ay maipagmamalaki ng ang katunayan na kahit na ang Sikh sekta elites ay dito. Libu-libong mga lounge ang na-set up sa ibaba ng yugto ng kasal, kasama ang mga nakaupo sa harap ay mga matatanda at elite mula sa bawat pangunahing sekta ng martial arts sa mundo.
Si Master Leonard, Master Reed, Best Mother Serendipity, at maging ang punong guro ng Hexad School, nandoon si Graham. Bukod doon, dumalo rin ang mga miyembro ng kilalang pamilya, kasama sina Kent, Zeller, Justin, at William na dumalo rin sa kasal. Ang kasal na ito ay ang pinakakamangha-manghang pagpapakita ng Donghai City. Handa ang lahat ng mga panauhin na saksihan ang magandang sandali na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Maraming mga patriarka ang umakyat pa upang batiin ang dalawang magulang. Taos puso kong pagbati kay Mr. Young at Mr. Langley. Sa katunayan, isang malaking bagay sa Donghai City na ang iyong mga pamilya ay tinali. Natawa si Kingston na nakabuka ang bibig mula sa hindi mapigilan ang kanyang kaligayahan. Si Kingston ay nag-aalala tungkol sa pag-aasawa ng kanyang anak na babae sa loob ng medyo matagal na oras ngayon. Si Yvonne ay isang marangal na binibini at wala siya isang kasintahan na humaling pa siya sa manugang na lalaki, si Daryl. Si Jeremy ay maraming beses na mas mahusay kaysa kay Daryl. Sa makatuwid Kingston ay natutuwa at sa kagaanan kasama ang kanyang anak na babae na nag-aasawa sa pamilya Langley. Sa sandaling iyon, isang MC ay masayang naglalakad papunta sa entablado na may hawak na isang mikropono at malakas na sinabi, "Sige na lahat, maaari ba akong magkaroon ng inyong pansin? Ngayon na ang oras na inaanyayahan natin ang aming ikakasal sa entablado." Boom boom boom! Isang pagpapakita ng paputok ang sumabog kaagad matapos niyang magsalita. Maraming maliliit na bata ang nagsimulang maghagis ng mga bulaklak sa hangin. Sa sandaling iyon, ang buong manor ay napakaganda. Hawak ni Jeremy ang kamay ni Yvonne habang dahan-dahan silang lumabas mula sa main hall sa ilalim ng tingin ng karamihan. Lahat ng tao na dama-refresh sa panahon tulad ng isang masayang okasyon. Nakasuot ng pulang suit si Jeremy at gwapo na walang sukat. Gayunpaman, ang tingin ng karamihan sa mga tao ay nakakabit sa Yvonne. Wow! Nagulo ang buong venue nang lumabas si Yvonne. Maraming mga mata ng kalalakihan ang nanlaki at naging kaakit-akit habang ang mga ginang ay tumingin sa pagkainggit. Si Yvonne ay napakaganda. Si Yvonne ay nakasuot ng isang pulang sutla na gown ng kasal na nagpakita ng kanyang sexing figura na may pulang translucent na belo sa itaas ng kanyang ulo na bahagyang itinatago ang kanyang masarap na mukha. Para siyang diyosa sa gitna ng mga mortal na may walang katulad na kagandahan. Ang tanging hindi ka nais-nais na bagay ay ang malakas na ngiti ni Yvonne. Gayunpaman, ang bawat isa ay hindi nagbigay ng pansin dito sa ilalim ng isang buhay na kapaligiran. LCA, ang brat na ito na si Jeremy ay isang maswerteng bastardo. Hindi ako makapaniwala na makakasal siya ng kagandahang tulad ni Yvonne. Sa katunayan, ang batang lalaki na ito ay tunay na maswerte. Kung gugugol ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang mag-asawa ng gayong kagandahan, iisipin ko pa rin na sulit ito. Ang ilan sa mga bulok na kaibigan ni Jeremy ay tahimik na napag-usapan sa kanilang sarili habang nakatingin sa katawan ni Yvonne hanggang sa maglaway. Si Yvonne ay tunay na isang kagandahang nagpakasal sa isang hayop. Ang iba pa ay nararamdaman ng pareho, ngunit walang nagsabi nito. Ang Langley ay pagkatapos ng lahat ng isang kilalang pamilya sa Donghai City. Bukod dito, si Jeremy ay mag-aaral ng deputy head ng sektor ng Tianshan. Nagkaroon siya ng isang magandang kinabukasan at walang nangahas na masaktan siya. Hinila ni Jeremy ang kamay ni Yvonne habang dahan-dahan silang naglalakad sa mga arko ng bulaklak at humakbang papunta sa entablado sa ilalim ng mga mata ng lahat. Kitang-kita ang kaguluhan ni Jeremy na pakasalan ang kanyang minamahal na babae at siya ang nasa tuktok ng kanyang buhay. Tumawa ang MC at tumawa sa kanyang paligid nang makita ang mag-asawa sa entablado. Mga kababaihan at ginoo. Ipinagdiriwang ng buong Donghai City ang matagumpay na araw na ito. Mr. Jeremy at si Miss Yvonne ay ikakasal na sa lalong madaling panahon. Tingnan lamang ang mga ito, sila ay isang tugma na ginawa sa langit. Sa ngalan ng lahat ng naroroon ngayon, nais ko kayong kapwa ang aking taos pusong mga pagpapala. Naway magkaroon kayo ng walang hanggang pagmamahal at kaligayahan na magkasama. Nagpalakpakan ang buong manor sa sandaling matapos ang kanyang salita. Sininyasan ng MC ang lahat na tumira sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay bago tumingin sa oras at sumigaw, "Sige,
oras na upang anyayahan ang ikakasal para sa seremonya ng kasal. Pinasaya ang karamihan sa ibaba ng entablado. Kahit na ang mga Stoic magsasaka ay naimpluwensyahan ng kapaligiran at tumingin sa entablado kasama pag-asa. Ang unang bow ay sa langit at lupa. Malakas na bulalas ng MC. Naglakad sina Jeremy at Yvonne sa harap ng entablado at yumuko patungo sa karamihan ng tao ng 3 beses. Ang saya ng karamihan sa tao, kasama ang ilang mga mayayamang bata, kahit na tumayo at sumipol. Pangalawang bow bilang paggalang sa mga matatanda. Tiningnan ni Jeremy si Yvonne ng malalim habang hinawakan ang kamay nito. At dahan-dahang lumakad patungo sa kanilang mga ama bago yumuko. Sa sandaling iyon, kapwa ang kanilang mga ama ay lubos na masaya at nakangiti na may kasiyahan at pagmamahal. Sa wakas yumuko upang igalang ang bawat isa, sigaw ng MC. Labis siyang masigasig na para bang siya ang ikakasal. Sa sandaling iyon, ang mga panauhing lahat ay nagtatawanan ng tawa. Ang mga lalong malapit kay Jeremy ay sumigaw ng mas malakas pa. Halika at tapusin mo ito. Oras na upang pumasok sa silid ng pangkasal. Lahat kami ay naghihintay na pasayahin kayo, haha. Mumiti si Jeremy ng lubos na kagalakan sa marinig ang mga paghimok ng kanyang mga kaibigan. Humarap siya kay Yvonne at tiningnan siya ng may nakangisi ng ngiti. Ang babaeng pinapangarap niya ay totoong maganda. Nilamon ni Jeremy ang kanyang laway habang iniisip ang simpleng pag-angat ng belo at bigyan si Yvonne ng isang masigasig na halik. Nakayuko na siya habang inaaliw niya ang mga iniisip niyang. Yvonne, mabilis yumuko. Opisyal na kaming ikakasal. Pagkatapos nito, nakangisi na sabi ni Jeremy habang nakahawak siya ng mahigpit sa mga kamay ni Yvonne. Halika na. Magbigay ng respeto sa bawat isa, haha. Ang karamihan ng tao ay walang tigil na pinasaya sila. Gayunpaman, simpleng tumayo si Yvonne na walang balak na yumuko. Yvonne. Sa sandaling iyon, hindi. Na nakaupo pa rin si Kingston. Ano ang nangyayari, bakit naguguluhan ang kanyang anak na babae sa isang napakahalagang sandali? Ano? Ano ang nangyayari? Nagpalitan ng mga tao ng tingin habang nakatingin sa entablado ng hindi kumukurap. Ang MC ay nakaramdam din ng kaunting awkward din, ngunit. Salamat na naranasan siya at tumawa. Ito parang hindi pa handa ang ikakasal, guys. Siya. Asta ng isang maliit na mahiya. Ang kasal ay matapos ang lahat ng mga pinakamagandang sandali ng buhay. Tumawa ang MC at sumigaw ulit. Dapat ay handa na ang ikakasal ngayon, sama-sama tayong magsaya. Magbigay respeto sa bawat isa. Wow! Nakatuon ang tingin ng lahat kay Yvonne. Kinagat niya ng labi ang labi na malapit na dumugo. Hindi may paliwanag na lumuluha ang luha sa kanyang mga mata. Si Yvonne ang magiging babae ni Jeremy pagkatapos ng huling bow na ito. Labis siyang nag-aatubili. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Itinaas ni Yvonne ang kanyang ulo patungo sa langit at pilit. Napinilit ang isang ngiti. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang katawan upang bigyan siya ng respeto. Hang on! Sa sandaling iyon, isang malakas at matatag na tinig ang nagmula sa pasukan ng manor. Ang lahat ay tumingin patungo sa pasukan sa susunod na segundo. Sa pasukan ay nakatayo ang isang ganap na nalunod na luha na binata. Si Daryl yun. Daryl. Bakit siya nandito? Ang brat na ito ay sinaksak sa ibabang bahagi ng tiyan at siya ay buhay pa rin. Ang lahat sa venue ay nakakunot ang kilay. Ang mga bagong kasal sa entablado ay malapit nang magbigay ng respeto sa bawat isa. Ano ang sinusubukan gawin ni Daryl? Daryl. Nandito ka, ini. Nahihirapan si Yvonne na panatilihin ang kanyang sarili na matatag sa entablado. Nakatitig siya kay Daryl sa sobrang gulat habang tumatakbo ang pintig ng puso. Narito ako, malamig na sabi ni Daryl habang buong pagmamalaki siyang. Naglalakad papunta sa entablado. Tumayo siya sa harap ni Yvonne at tinitigan ng mariin ang mga mata nito. Wow! Ang buong venue ay nagulo. Ano ang nangyayari? Hubby! Sigaw ni Lily mula sa ilalim ng entablado habang sabik na tinatapakan ang mga paa. Nang siya ay dumalo sa kasal ni Yvonne, inisip niya na si Daryl ay na nakakagaling. Pa rin sa bahay.
Hindi niya akalain na darating si Daryl at tumayo pa sa entablado. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sa wakas ay natauhan si Jeremy at malamig na tinitigan si Daryl. Daryl, kung narito ka upang bigyan ako ng iyong mga pagpapala, masasabi mo ito mula sa ibaba ng entablado. Hindi na kailangang lumapit dito. Ipinagpalagay ni Jeremy na ang brat na ito ay narito upang ipakita ang kanyang pasasalamat matapos na bigyan siya ng 9 resurrection pill na nagligtas ng kanyang buhay. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ni Daryl at tinanggal ang belo sa ulo ni Yvonne sa isang pag-akyat habang nakahawak siya sa kamay nito. Yvonne, sumama ka sa akin. Pawis na pawis ang mga kamay ni Yvonne. Habang nanginginig ang katawan habang pilit na hinihila ni Daryl. Siya ay maaaring hindi makatulong ngunit sundin Daryl off ang yugto. Ano? Ang karamihan ng tao ay agad na pinaputok. Maraming bawal sa mga nasabing tradisyonal na kasal. Isa sa mga ito ay ang tabing ng nobya na hindi dapat alisin bago pumasok sa silid ng pangkasal. Kahit na ang karamihan sa tao ay sa pagkabigla, maraming mga kalalakihan ang nakatingin ng walang laman kay Yvonne nang isiwalat ang kanyang tunay na mukha. Maganda, tunay na maganda. Si Yvonne ay nakasuot ng pulang kolorete at ang kanyang pinong mga tampok sa mukha na gumawa ng hindi mabilang na mga kalalakihan na nahuhulog sa kanya. Daryl, ano ang sinusubukan mong gawin? Alisin mo na ang iyong maruming mga kamay sa kanya ngayon. Nag-react si Jeremy, mabilis na lumapit sa kanila at hinarang ang kanilang daan. Sa parehong oras, ang buong venue ay nasa gulo. Anong nangyayari? Sinubukan ba ni Daryl na agawin ang nobya? Mahigpit na kinagat ni Yvonne ang labi habang sa wakas ay natauhan at marahang nagpumiglas laban kay Daryl bago marahang sinabi, Daryl, huwag kang magdulot ng isang eksena. Paano magagawa ng Daryl isa na maging sanhi ng isang eksena sa harap ng higit sa 10,000 mga tao? Ano ang ibig mong sabihin sa sanhi ng isang eksena? Ilalayo kita ngayon. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl habang umuungal. Wow! Ang buong manor ay isang kumpletong gulo nang marinig ang mga salita ni Daryl. Ang ilan sa mga nakatatanda kay Jeremy ay nagalit habang tumayo sila at galit na tinitigan si Daryl. Kinuyom ni Jeremy ang kanyang mga kamao at galit na naglakad papunta. Daryl bago itinuro sa kanya at sinaway. Daryl, ikaw na walang pasasalamat na bastard. Huwag kalimutan na kung hindi dahil sa aking 9 na resurrection pill, ang iyong nakalulungkot na buhay ay dapat matagal na nawala. Alam mo ba kung magkano ang gasto sa pill? Hindi ka makakakita ng napakaraming pera sa iyong buong buhay na king. Mas mabuti kang umihi at kikilos ako nang hindi ito nangyari. Huwag gulo dito. Pinilit ni Daryl ang isang ngiti at sinabi, The 9 resurrection pill. Mabuti, ibabalik ko sa iyo ang tableta at ibalik mo sa akin si Yvonne. Daryl medyo naggangalit ang kanyang mga salita. Gaano ka mapangahas? Sa sandaling iyon, marami sa mga piling tao ng 6 na sekta ang sumabog sa mesa at tumayo up. Bilang kagalang-galang na mga nagtatanim, hindi nila matiis ang paningin ng gayong katapangan. Magagalit na sana si Jeremy sa galit habang unti-unting bumubulusok sa kanyang katawan. Ang kulit mo. Mayroon lamang isang 9 na resurrection pill sa buong mundo. Ang pamamaraan ng pagpipino ay nawala ng tuluyan. Sige ikaw, dito ka lang magdulot ng gulo diba? Tulala. Sa palagay mo maibabalik mo sa akin ang tableta. Siyempre, tiyak na maibabalik ko ito. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Daryl. Mayroon siyang isang itim na plastic bag sa kanyang kamay na agad niyang itinapon patungo sa langit. Ibabalik ko ito sa iyo. Ang dampil mo, mag-sking ako ibalik ito sa iyo. Napakalakas ng ugong ni Daryl na naging paos ang kanyang boses. Crash! Ang mga nilalaman ng plastic bag ay bumagsak at mahigit sa 200 na resurrection pills ang bumuhos na parang talon sa sandaling iyon. Ang bawat solong isa sa mga tabletas ay kumikinang na may matinding spiritual aura. Ang buong venue ay tahimik tulad ng mga libingan. Iyon ay higit sa 200 na mga reseta sa pagkabuhay na mag-uli. Gulp! Ang tunog ng laway na nilulunok ay lumabas mula sa kung saan at agad na nag-udyok ng isang mainit na talakayan sa gitna ng mga tao. Ako! Tama ba ang nakikita ko? Napakaraming 9 na.
Pagkabuhay na mag-uli? Paano ito posible? Ang pagpipino ng pil. Ang pamamaraan ay nawala noong una. Nanginginig ang katawan ni Yvonne habang tulala siyang nakatitig kay Daryl. Wala siyang masabi kahit isang salita. Si Daryl ay palaging napakahusay sa pagbibigay ng mga kasiyasyang sorpresa. Mayroon talaga siyang 9 na resurrection pill. Nangangahulugan ba iyon na hindi ko na kailangang pakasalan si Jeremy? Nag-isip si Yvonne ng pusong puno ng kilig at kaba. Napatulala din si Jeremy pati ang mga mata ay nalipat sa mga tabletas. Ang 9 resurrection pill ay isang bihirang at natatanging elixir pill. Ang mayroon siya noon ay itinuturing na isang mana ng pamilya. Kung hindi dahil sa katotohanang nagustuhan ng marami ni Jeremy si Yvonne, hindi niya maibigay ang pill. Gayunpaman, paano nakakuha ang brat na ito sa harap niya ng napakaraming mga ito? Tiyak na peke sila. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jeremy at tinignan si Daryl ng may pagamutan. Daryl, huwag mo akong pakialaman. Palagay mo maaari mo akong lokohin sa mga peking tabletas na ito. Dinadala mo ba ako para sa isang idiot? Sa katunayan, paano ang isang taong walang silbi tulad ni Daryl ay may isa sa mga pinakamahusay na tabletas? Siguradong peke sila. Ang bawat isa sa paligid ng tumango ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Maaari ko bang anyayahan ang mga matatanda na i-verify ang pagiging tunay ng pill na ito? Nag-aalalang sabi ni Jeremy. Si Master Reed na nakaupo sa harap na hilera ay iniunat ang kanyang palad at hinila ang isang tableta papunta sa kanya na may isang sumisindak na puwersa. Naguluhan si Master Reed habang sinusuri ang pill. Sa kanyang kamay. Ito. Ang tableta na ito ay totoong-totoo, eksaktong kapareho ng nakasulat sa mga talaan. Ano? Sige totoo. Nagulat ang karamihan sa mga sinabi ni Master Reed. Namula si Jeremy nang maramdamang nagulat at nahihiya siya. Mumisi siya ng ngipin at sinabi kay Daryl, kaya paano kung totoo ang mga tabletas na ito? Ang tableta na ibinigay ko sa iyo 3 araw na ang nakakaraan ay nagligtas ng iyong buhay. Isasaalang-alang ko ang 200 mga tabletas na ito bilang aking interes. Walang makakapagpabago ng katotohanang si Yvonne ang aking asawa. Hindi pa kayo nakakapagrespeto sa bawat isa. Kamusta na ang asawa mo? Tiyak na ilalayo ko si Yvonne gayon, malamig na sabi ni Daryl. Matampal. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang nagmula kay Timothy habang hinahampas niya ang upuan. Galit siyang tumayo na may apoy sa kanyang mga mata. Paano maglakas loob ang isang manugang na kumilos ng napakasarap at makagambala sa kasal ng kanyang anak? Ano ang iisipin ng mga tao sa Donghai City tungkol sa Langley kung ang manugang na ito ay pinapayagan na ilayo si Yvonne? Patayin mo siya, ako ang bahala sa responsibilidad. Sigaw ni Timothy. Si Daryl ay napakalayo. Halos 100 ng supling ng pamilya Langley ang nakapalibot kay Daryl sa isang iglap ng marinig ang mga salita ni Timothy. Baliw silang sumugod papunta kay Daryl na may mga machete sa kanilang mga kamay. Lahat mangyaring ihinto. Hayaan mong sabihin ko ang ilang mga salitang, isang mahigpit na tinig na umalingaw sa hangin. Tumayo si Kingston, nanginginig ang kanyang katawan sa galit habang sumisigaw kay Daryl, Daryl, anong ginagawa mo? Ikakasal na ang anak kong babae. Ano ang mayroon sa iyo? Mawala ka. Galit na galit si Kingston sa nakita ni Daryl. Tuwing nakikita siya sa kanya, hindi niya mapigilang isipin ang paningin sa kanya na tinali ang 3 mga kababaihan sa lubid na ang isa sa kanila ay kanyang anak na babae. Sa una, naisip ni Kingston na ang kanyang anak na babae ay sa wakas ay makakakuha ng Daryl at nagpa siyang pakasalan si Jeremy. Sino ang mag-aakalang ang pangunahing dahilan ng pagpapakasal ng kanyang anak na babae kay Jeremy ay upang iligtas mo si Daryl? Tiyo bata, huminga ng malalim si Daryl at lumakad papunta sa kanya. Basta nandito ako ngayon, hindi ko papayagang pakasalan ni Yvonne si Jeremy. Alam ng lahat kung anong uri ng tao si Jeremy. Wala siyang silbi at wala siyang ginagawa sa lahat ng oras. Paano nga ba siya sapat para kay Yvonne? Manahimik ka nga. Si James Langley ay nagbiro dahil hindi na niya napigilan ang pinapanood ang kanyang anak na naiinsulto sa publiko. Sino ang walang silbi dito na walang ginagawa buong araw?
Isang batang ignorante na tulad mo ay nagpasya na magdulot ng gulo dito. Sa tingin mo wala sa Langley? Gayunpaman, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hanggat pinakawalan mo si Yvonne, maaari kang umalis at ako hindi hahabol sa iyo. Ito ay sinadya upang maging isang masayang okasyon at sa maraming mga bisita sa paligid, magiging isang biro kung sila ay nag-away. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Daryl, malamig lamang ang ngiti. Samantala, ang deputy head ng The Hexad School, Graham Potter, ay hindi na makatiis. Siya stood up agad. Daryl, masaya ang okasyon ngayon. Mali sa iyo ang magdulot ng gulo dito. Umalis ngayon. Kahit na ang mag-aaral na ito ay napakalikas na matalino sa paglinang, ang kanyang kasalukuyang pag-ugali ay masyadong masungit at walang awa. Kahit na ang mga panauhin tulad ni na Master Reed at Master Leonard ay sumang-ayon bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, si Kent Hawk at ang kanyang gang ay kaya hindi na rin tumayo. Tumayo sila sa mga upuan at sinimulan si Daryl. Hindi ka ba nahihiya, manugang? Sakto, sobra ito. Ang karamihan ng tao ay nanunuya at ininsulto si Daryl. Gayunpaman, pinigil niya ang kanyang mahigpit na paghawak sa pulso ni Yvonne at hindi balak na bitawan. Kung hahayaan niyang pakasalan niya si Jeremy ngayon, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Samantala, nakaupo si Lily sa tagiliran na. Mahigpit na tumatawid ang mga daliri. Ang kanyang masela na mukha ay puno ng pagkalito at pagkabalisa. Siyempre, hindi niya inisip na dapat pakasalan din ni Yvonne ang lalaking ito. Kung sa bagay, hindi si Jeremy ang lalaking dapat niyang gugulin sa natitira ng kanyang buhay kasama. Kung may ibang ginulo ang kanilang kasal, magiging masaya si Lily, ngunit ang asawa niya. Lily ay lubos na nalilito at hindi alam kung paano tumugon. Pinapanood ang gusali ng pag-igting sa hall, pawis na pawis ni Yvonne. Kinagat niya ang labi at mahinang sinabi. Daryl, bakit hindi mo nalang hinayaan na? No way, anunsyo ni Daryl ng walang pag-aalangan. Biglang tumayo si Abbess Mother Serendipity matapos mapigilan ang kanyang galit ng medyo matagal. Sinilip niya ang palis sa kanyang kamay at biniro, bastard. Paano? Kamaglakas loob at dumating sanhi ng kaguluhan. Ang isang bastard na tulad mo ay hindi dapat payagan kahit na mabuhay. Tumigil siya bago tumingin sa paligid ng hall habang tinig niya. Umalingaw-ngaw. Nakatanggap ako ng balita ngayon lang na pinayagan ni Daryl. Ang Golden Lion ng Eternal Life Palay Sekta, ang Zion Featherstone, at bumalik na siya ngayon sa Sect Hall. Ang 6 na sekta na nakapalibot sa kanya at ang pinakamataas na ranggo ng mga disipulo ay nagulat at galit na galit. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl nang mabigyan siya ng karapatang magtapo ng Golden Leon, ngunit binitawan niya ito. Ang Golden Leon ay halos demonyo. Ang pagpapaalam sa kanya ay tulad ng pagpapaalam sa isang mamamatay tao na bumalik sa mga kalye. Tunay na isang bastard si Daryl. Hindi lamang iyon, the Abbess Mother Serendipity. Jeered, ang bastardo na ito ay sinalakay ang kanyang sariling kapatid na babae batas at pumatay sa kanyang lolo. At ngayon ay nasuhulan niya ang matatanda ng Eternal Life Palisek. Hindi ito katanggap-tanggap. Ano pa ang masasabi tungkol sa bastard na ito? Bigla, lahat ng mga piling tao ng 6 na sekta ay tumayo at naka-lock ang isang nakamamatay na titig kay Daryl. Kung nandito siya upang magdulot ng gulo sa kanilang kasal, ayos pa rin. Gayunpaman, kung nasuhol ni Daryl ang sekta ng kulto, iyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Makasalanan ito. May tao, halika at ibaba mo si Daryl. Ang deputy head ng Chayanshan School na si Zachary Hume, sumigaw. Sinira ni Daryl ang kasal ng kanyang alagad at hinayaan na umalis si Zion Featherstone. Ito ay asin sa mga libro ni Zachary. Biglang 10 o higit pang mga disipulo ng Chayanshan ang sumugod sa Daryl. Nang makita ang turn ng mga kaganapan, ang karamihan sa tao ay naglaho ng nagmamadali. Ang mga alagad ng sektang Emi, makinig kayo. Tumawag si Abbess Mother Serendipity. Ibaba mo ang bastadong ito. Wudang mga alagad, ibaba mo si Daryl. Bigla, lahat ng mga alagad ng 6 na sekta, maliban sa mga alagad ng Wudang, ay narinig ang kanilang mga utos at sumugod upang palibutan si Daryl. Mayroong hindi bababa sa 100 mga ito.
Ang mga tao tulad ni Master Leonard ay naisip na si Daryl ay isang mag-aaral lamang ng The Hexad School at ginawa nila ang hindi nila siya dapat ipaglaban. Ang mga alagad na ito ay sapat na mabuti upang sirain siya. Kahit na tumayo siya sa Lion Slaughtering Conference, ang mga nakikipagkumpetensya doon ay may mas mababang ranggo. Lahat sila ay mas mababa sa edad na 25 at mas mababa sa Martial Marquis. Gayunpaman, ang mga alagad ng 6 na sekta ay matataas na mandirigma. Ang pinakamababang pagraranggo sa kanila ay hindi bababa sa antas ng 3 Master General at mayroong kahit ilang Martial Marquis sa kanila. Samantala, pinagsama ni Master Reed ang kanyang mga kamay at binigkas ng isang panalangin. Tumingin siya kay Daryl na may halong emosyon. Daryl, kung pakawalan mo ang babaeng ito at bigyan kami ng isang makatuwirang paliwanag para sa Zion Featherstone, sisiguraduhin kong umalis ka dito sa isang piraso ngayon. Ang isang monghe na tulad niya ay higit na nahabagin at hindi nais na makita ang isang magandang kasal na nagtatapos sa isang madugong eksena. Paano kung sasabihin kong hindi? Dahan-dahang tumayo si Daryl habang kinukulot ang labi. Hiningi mo ito. Ang Abbess Mother Serendipity ay nagsawa sa puntong ito. Makinig, lahat. Patayin ang bastardo na ito. Sa nasabing iyon, daan-daang mga disipulo ng 6 na sekta ang naglabas ng galit sa kanilang mga sabers at sinisingil kay Daryl. Daryl, tumakbo ka. Takbo. Huwag mag-alala tungkol sa akin. Namutla ang magandang mukha ni Yvonne at pinatuyo ng anumang kulay. Sa sobrang balisa niya ay halos maiyak siya ng malakas. Alam ni Yvonne na ang master ni Jeremy, si Zachary Hume, ay ang deputy head ng Wudang sect. Hindi papayagan ng 6 na sekta si Daryl na masira ang kasal na ito. Pinapanood ang mga disipulo ng 6 na sekta na papalapit sa kanilang mahabang sabers, hinugasan si Yvonne ng pawis at itinulak si Daryl sa gulat. Go. Pabayaan mo na lang ako. Hindi ka nila hahayaan na isama mo ako. Huwag mag-abala tungkol sa pag-save sa akin. Pumunta ka. Nagsimulang pawis si Yvonne habang pinapanood ang mga disipulo ng 6 na sekta na papalapit sa kanilang mahabang sabers. Nagpapanik, tinulak niya si Daryl. Pumunta ka. Iwan mo na ako. Sila ay hindi hahayaan dalhin mo ako sa iyo. Huwag mag-abala sa pagliligtas sa akin. Pumunta ka na lang. Hindi kita iiwan. Hinigpitan ni Daryl ang kanyang paghawak sa kamay nito, magkadugtong ang kanilang mga kamay. Mangyaring huwag gawin ito, Daryl. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Mangyaring umalis ka na. Namula ang mga mata ni Yvonne habang tinatapakan ang mga paa sa pagkabalisa. Bakit ang tanga-tanga mo? Kung hindi ka umalis ngayon, baka mamamatay ka ngayon dito. Alam mo ba yun? Tatanungin kita ng isang bagay. Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan ang mga mata ni Yvonne. Sagutin mo ako, gusto mo bang makasama ako? Gusto mo bang umalis sa akin? Nais mo bang makasama ako magpakailanman? Mangyaring huwag maging maloko. Nakikiusap ako sa iyo. Napaiyak si Yvonne na lumuluha habang nagsasalita ng isang namamaos na boses. Ano ang magagawa ko kahit gusto kong makasama ka? Walang paraan na makakaalis ako ngayon. Tinatanong kita, gusto mo ba? Ngumisi si Daryl. Nang magsalita siya, nakita ni Yvonne na ang 6 disipulo na mga disipulo ay nagsara sa kanila at mas mababa sa 10 metro ang layo. Halos makita niya si Daryl na namamatay sa isang pulang dugo sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, ang maselan na mukha ni Yvonne ay napuno ng gulat, hindi mapigilang tumulo ang luha niya. Gusto ko talaga. Mahal kita at nais kong umalis sa iyo. Ngunit hindi tayo maaaring umalis dito. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Mabuti, pinilit ni Daryl ang isang mahinang ngiti. Bam! Ang blood-drinking sword ay pumutok sa hangin ng isang malakas na putok at lumitaw sa kamay ni Daryl. Hanggat nais mong makasama ako, wala kahit sino pigilan mo ako. Walang makapipigil sa iyo. Paano ito naging posible? Napaisip si Yvonne. Daryl, huwag kang maloko. Hindi. Mapigilang tumulo ang luha ni Yvonne. Samantala, ang mga alagad ng 6 na sekta ay nauna nang dumating sa kanila. Ang kanilang mahabang sabers ay bumagsak tulad ng malakas na ulan. Kasabay nito, sumali si Florian sa pananambang.
Siya tila kinaluluguran. Daryl, narito ako upang makapaghiganti kay Lolo at pumatay sa isang walang pasasalamat na batang lalaki na tulad mo. Dahil maraming tao ang nagmamadali, paano siya makaligtaan sa napakagandang oportunidad na ito? Gayon din, nagsasanay siya ng misteryo ng makadiyos na banal na kasulatan kani-kanina lamang at ngayon ay tila isang magandang pagkakataon upang subukan ito. Isang ngiti ang namula sa mukha ni Yumi na nasa tabi niya. Sinta, patayin ang bastardo na ito alang-alang sa pamilyang Darby, sumigaw siya. Nararapat ang bastardo na ito, ang mga miyembro ng pamilya Darby ay tumawag. Florian, papatayin mo siya sa ngalan ng hustisya ngayon. Huwag mo siyang patatawarin. Patayin mo siya sa ngalan ng hustisya. Isang dakilang palusot. Galit na pag-iisip ni Daryl habang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang at namula ang kanyang mga mata. Daryl, huwag kang magpapakatanga. Umalis ka na at tumakbo. Tinadyakan ni Yvonne ang kanyang mga paa sa gulat habang hinihila niya ang manggas ni Daryl. Gayunpaman, si Daryl ay tumayo pa rin nang hindi man lang nagwiwisik. Ang mukha ni Yvonne ay naging maputla kaysa sa pagmamakaawa nito. Daryl, pakinggan mo ako. Pumunta ka na lang. Pumunta. Sa wakas ay nagpakawala ng ngiti si Daryl habang pinapanood ang paparating na grupo ng mga disipulo na paparating na sa kanya. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Kung lahat ng gusto mo ng isang hamon, dalhin ito. Naisip ni Daryl. Umungal. Bigla, isang ungol ng isang dragon ang narinig na tumataas sa langit. Agad na nawasak ng tunog ang mga bintana at baso. Inikot ng 9 dragon si Daryl habang hawak niya ang kanyang blood-drinking sword. Para siyang killer. Pag-akyat ng 9 na dragons, pumunta. Ungol ni Daryl habang itinutok ang kanyang tabak sa karamihan. Ang 9 dragons ay inilunsad patungo sa kanila sa kanyang order. Gumapang ang hangin saan man sila dumaan. Arf! Daan-daang mga disipulo ang naramdaman na lumabo ang iyong paningin, anda ay isang malaking presyon ang bumagsak sa kanila na naging mahirap para sa kanila na tumayo ng tahimik. Mahigit sa 20 mga alagad ang binugbog at agad na dumura ng dugo, hindi mapigilan ang pagbagsak sa lupa sa isang solong suntok. Hawakan mo siya. Hawakan mo ang bastard na ito. Isa lang ang trick niya, pero ginamit niya lahat. Huwag kang matakot. Sigaw ni Jeremy habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang natitirang 60 o higit pang mga disipulo ay nagkatinginan sa isa't isa at nag-charge kay Daryl. Daryl, nagmamakaawa ako sa iyo, mangyaring pumunta. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Tumulo ang luha ni Yvonne sa mukha niya habang niyakap niya si Daryl, ayaw itong bitawan. Nakita na niya na naubos na ni Daryl ang isang trick at pumuti ang labi. Kung nagpatuloy ito, maaaring hindi makaalis si Daryl dito sa isang piraso. Pupunta ako, kung ikaw lang, ungol ni Daryl sa mga ngisi niyang ngipin at itinulak sa likuran niya si Yvonne. Dam kayong lahat. Gusto mo akong patayin, di ba? Isama mo na. Nawala ni Daryl ang lahat ng pagkamakatuwiran. Sa susunod na sandali, sumugod siya sa karamihan ng tao na may dalang blood-drinking sword sa kanyang kamay. Sagupaan! Sagupaan! Ang tabak ay paitaas at pababa. Taas at baba. Napasara si Daryl sa gitna ng karamihan sa kanyang namumulang mga mata. Isang hakbang na sinusundan ng isa pa. Hindi niya alam kung gaano karaming mga paggalaw ang nagawa niya, ngunit ang alam niya ay isang lalaki ang nasaktan sa bawat galaw. Sa huli, ang kanyang braso ay masakit, at ang kanyang isip ay nag-ring na may tunog ng blood-drinking sword. Ang mga sandata ay niraranggo mula mababa hanggang mataas na may pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila. Ang bawat pagraranggo ay maaaring nahahati sa 5 iba pang mga antas. Nang unang makuha ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword, ito ay nasa pinakamababang antas ng red rank. Ngayon ang kanyang ang tabak ay nabahira ng sariwang dugo at pinalabas at hindi mapigil, ligaw na ugali. Sa isang iglap, naabot nito ang antas 4 na ranggo ng green na nakatulala sa mga nakapaligid na karamihan. Anong nangyari? Napakalakas ng batang ito. Sa pag-atake ng napakaraming matataas na ranggo na disipulo, nagawa pa rin niyang patumbahin ang napakaraming tao. A monster ba siya? Ilang araw na ang nakalilipas sa panahon ng Leon Slaughtering.
Conference, siya ay isang level 2 master. General pa rin. Paano siya naging level 4 master general ngayon, ang bulungan ng karamihan? Walang habas na nanay serendipity na tinitigan ni Daryl ng malamig habang ang mga kamao ay nakakapit ng mahigpit. Ang isang bastard na tulad ni Daryl ay nag-upgrade ng 2 mga antas sa loob ng 2 araw. Dapat siya binigyan ng isang bagay mula sa eternal life. Palaysek matapos pakawalan ang Zion Featherstone. Kung ang hindi mo mahuhuli ang isang bastardong katulad niya na buhay, dapat mo siyang patayin. Ang sekta ng Emi ay bibigyan ng gantimpala sa sinumang pumatay sa bastard na ito. Narinig iyon, ang mga alagad ng 6 na sekta ay naging mas bomba at determinado. Biglang may sumalakay kay Daryl mula sa likuran sa pamamagitan ng paglaslas ng ulo, sa pamamagitan ng isang kutsilyo. Slash! Bigla, may dumugong sariwang dugo mula sa kanyang ulo. Daryl! Sumigaw ng malakas si Yvonne nang maramdaman niyang nasa puso niya ang kanyang puso. Haha! Hahaha! Natawa si Daryl sa instant na ito. Natawa siya sa mga sekta na inaangkin ang kanilang sarili na marangal at maayos. Tinawanan niya ang mga ito para sa kanilang mapagmataas na kalikasan, nagpapanggap na mas mahusay kaysa sa iba pang 2 mga kulto. Nais kong dalhin sa akin si Yvonne, ngunit inatake mo ako lahat sa ngalan ng hustisya at pagiging patas. Mayroon akong karapatang magtapon ng Zion Featherstone sa anumang paraan na nakikita kong akma. Kaya't ano ang kaugnayan nito sa inyong lahat kung pakawalan ko siya? Naisip niya. Daryl, bakit hindi ka sumuko? Tumayo si Florian mula sa lupa. Ang pag-akyat ng siyam mga dragons ay sinugatan siya kanina, at ang kanyang mga labi ay dumudugo pa rin. Gayunpaman, nagsasanay siya ng misteryosong makadiyos na banal na kasulatan, kaya't wala sa kanya ang sugat na ito. Daryl, Aman dapat magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Malamig na pagkutya ni Florian habang humakbang palapit kay Daryl. Pinatay mo ang iyong lolo at sinalakay ang iyong hipag. Karapat-dapat kang mamatay. Ngayon ang iyong pangwakas na araw, at papatayin kita sa aking mga walang kamay. Vroom! Isang kumikinang, itim na ilaw ang lumitaw sa likuran ni Florian, at isang higante, itim na sawa ang lumitaw sa tabi niya kaagad. Ang sawa ay nagpalabas ng isang naka ng madilim na enerhiya sa paligid nito. Malinaw na nabuo ito ng paghalay ng inner energy, subalit ito ay mahiwagang malinaw. Ang higanting sawa ay hindi bababa sa 20 metro ang haba, at ang bawat sukat sa katawan nito ay malinaw na pinutol. Mga pangil nito ay kaya tulis at talas, maaari itong maging sanhi ng mga goosebumps mula sa isang sulyap lamang. Nang lumitaw ang sawa na ito, ang temperatura ay tila naging mas malamig, at maramdaman ng lahat na ito ay chilliness, habang ang kanilang mga mata ay nanlaki tulad ng mga platito. Misteryo makadiyos na banal na kasulatan? Huminga ng malamig ang lahat ng mga piling tao. Ito ba ang misteryo ng Diyos na banal na kasulatan? Paano? Ito ay maaaring. Ang banal na kasulatang ito ay nawala sa loob ng maraming taon. Paano ito nakuha ni Florian? Nagtaka sila. Ang misteryosong makadiyos na banal na kasulatan ay isa sa mga pinakamahusay na kasanayan sa buong mundo. Sa buong mga taon, maraming mga piling tao sa pamayanan ang nakikipaglaban para sa banal na kasulatang ito, at maraming laban at gyera ang pinaglaban dito. Mayroong ilang mga ranggo sa banal na kasulatang ito, na nagsimula sa paggamit ng panloob na enerhiya upang lumikha ng isang ilusyon ng ibon. Sa isang mas mataas na antas ng pagsasanay, magagawa mong baguhin ang panloob na enerhiya sa mga bagyo at kidlat. Pagkatapos nito, paganahin nito ang isa upang makabuo ng isang ilusyon ng isang hayop. Ang banal na kasulatang ito ay tunay na makapangyarihan. Lumayo! Lumayo mula sa Florian at palibutan ang Daryl. Nagulat si Master Reed ni Shaolin. Ang kapangyarihan at pinsala na dulot ng misteryosong kasanayan sa Diyos na banal na kasulatan, kahit na pagkatapos lamang ng pag-atake, ay hindi isang bagay na makatiis ang mga alagad. Ang deputy head ng Tianshan na si Zachary ay nakatingin kay Florian. Si Zachary ay labis na nasasabik matapos makita na isinasagawa ni Florian ang misteryo makadiyos na banal na kasulatan. Isang higante, itim na sawa. Isang sawa. Si Florian Darby ay may magandang kinabukasan.
Isang napakaliwanag na hinaharap. Tumawag si Zachary, nanginginig ang boses niya. Ang mga labi ni Florian ay pumulupot sa isang nakamamatay na ngisi habang nakaturo kay Daryl. Maging handa upang harapin ang iyong kamatayan. His! Ang higante, itim na sawa, binuksan ang malaking dugo ang bibig at sinaktan si Daryl. Hindi! Sigaw ni Yvonne gamit ang namamaos niyang boses dahil hindi na siya masuportahan ng mga binti. Nagsisi siya na sinabi kay Daryl tungkol sa kasal na ito. Ito ay huli na ngayon. Hubby! Tumakbo si Lily papunta kay Daryl na nakatakong habang dumaloy ang luha sa mukha niya. Nais niyang protektahan si Daryl mula sa sawa. Kahit na narito si Daryl upang sirain ang kasal, na sumakit kay Lily, ayaw pa rin niyang makita ang asawa niyang namatay dito ngayon. Idrag ang mga kababaihan. Sumigaw si Florian sa gitna ng karamihan, ang kanyang tinig ay tumagos sa hangin. Papatayin ko ang bastard na ito sa ngalan ng aking lolo. Ngayon, namatay si Daryl. Ha ha ha! Mamamatay ako. Si Daryl ay masulyap na tumingin sa higanting sawa. Ang kanyang katawan ay napuno ng purong yang enerhiya. Sa gayon, tingnan natin kung sino ang namamatay ngayon. Kinutya niya. Sa isang mabilis na paggalaw, inabot niya ang isang daliri at itinuro ito sa kalangitan. Ano-anong ginagawa niya? Ang mga alon ng exclamations na umalinggaw sa karamihan ng tao, habang ang tingin ng lahat ay nakabaling kay Daryl. Sa susunod na sandali, ang namamaos na boses ni Daryl ay tumunog sa kalahati ng Donghai City. Ito ay isang one-finger Big Bang. Vroom! Isang sumisindak na buhawi ang umikot sa hangin. Vroom! Sinasaklaw ng usok at alikabok ang anumang bagay sa loob ng 10 milyang radius. Nabulag ang lahat sa mga dust bagyo na dulot ng buhawi. May sumigaw na 10 o mahigit pa mga disipulo ng 6 na sekta na umikot sa hangin. Ang buhawi ay lumalaki at lumalakas. Bilisan mo! Manatili sa ilalim ng takip. Sigaw ni Master Reed habang siya ang unang kumala sa pagkabigla. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag upang masilungan ang mga tao sa paligid niya. Hanggang sa nagawa niya iyon nang ang iba pang mga elite ay kumalas mula sa kanilang pagkabigla at ginamit ang kanilang panloob na enerhiya upang makabuo ng mga kalasag. Ang pamamaraan na ito ay mailalarawan lamang bilang kakilakilabot. Kung hindi sila bumuo ng isang proteksyon na kalasag, maraming mga tao ang namatay sa ilalim ng buhawi na ito. Vroom! Sa wakas, ang higanting buhawi ay bumagsak sa higante, itim na sawa at isang malakas na ingay ang narinig. Kaagad, ang higante, itim na sawa ay durog na piraso. Sumigaw si Florian at may lumabas na dugo sa kanyang bibig habang siya ay umuurong paatras. Dang! Isang pares ng kamay ang humawak sa nanginginig na katawan ni Florian. Ito ay si Master Reed. Gayunpaman, kahit na kailangan niyang gumalaw ng ilang mga hakbang pabalik upang mapanatili ang kanyang sarili. Ito ay ganap na tahimik sa malaking estate. Ang lahat ay nakatingin kay Daryl na parabang nakakita lamang ng halimaw. Kahit na siya ay tao, nagtaka ang lahat. Ha! Si Abbas Mother Serendipity ay dahan-dahang lumakad patungo sa kanya habang nakatingin sa kanya ng quizzically. Sino bang may kakilala sa isang bastardong tulad ng alam mo sa isang trick o dalawa? Sa kasamaang palad, baluktot ka. Kaya paano kung natutunan mo ang napakalakas na diskarteng ito? Mamamatay ka pa rin ngayon. Sinilip niya ang kanyang kamay at sinisingil kay Daryl habang nakataas ang kanyang palad at hinampas ito sa dibdib ni Daryl. Karaniwan siyang hindi nakikibahagi dahil tulad ng mga tao, tulad ng Master Reed, pinahahalagahan nila ang katayuan at ayaw na makipag-away sa isang taong mas mababa ang ranggo tulad ni Daryl sa harap ng lahat. Wala siyang pagpipilian ngayon kundi ang makisali. Ang bastardo na ito ay nakapagpatalo ng kahit 100 mga disipulo niya. Hindi lamang iyon isang himala, ngunit ito ay isang maalamat na gawa. Dapat mong aminin na si Daryl ay isang likas na matalino na binata. Sa kabila ng kanyang mga talento, ang kanyang pag-ugali ay kakilakilabot at binigyan din niya ang Eternal Life Palisek. Kung hindi niya siya sinira ngayon, magiging mas malala pa siya sa hinaharap.
Walang pakialam ang Abbess Mother Serendipity tungkol sa maaaring sabihin ng iba. Kahit na tinawag ito ng komunidad na hindi makatarungan o mapang-api, kailangan niyang makisali ngayon. Namutla ang mukha ni Daryl nang masaksihan niya ang pag-atake nito na darating sa kanya sa bilis ng kidlat.